Good morning dito at good evening dyan. Eto, ang ganda ng topic natin ngayon. Basahin natin. War of the, ano to? War of the Dayansa. War of the Dayansa. Okay, guys, eto na po. Bago pa man nun mag-election, di ba, naglabas na ako ng mga away nito about ni Bongo and nitong si Inday Sayan. Now, alam nyo ba na unti-unting mas lumilinaw na ngayon? Although itong si Bongo ay nagpipilit pa rin makapagplastikan at itong si Bongo ay nagkukunwari. No? Nagkukunwari na siya ay kapanalig pa rin ni Inday Sayan, pero sa katotohanan ay hindi na talagang lumalalim na po ang kanilang away. At ito ay pinakita sa pamamagitan. Dalawang bagay o dalawang pagkakataon, dalawang incidences ang pwede natin sabihin na ito ay may kinalaman sa away nila para sa 2028. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, si Bongo ay gustong magtayo nito ng sarili niyang kaharian o sarili niyang kingdom. Okay? Pagdating sa politika. At itong si Inday Sayat, palubog na, wala na talaga to. Wala na mangyayari habang si Bongo papataas, itong si Inday pababa. Okay? Makikita natin dito. Unang-una, lang si Binibining Baklang Hari, kita mo, inaaway na ni Kaufman. At nag-aaway sila. Maganda naman yung goods yun sapagkat lumalabas ang katotohanan na talaga naman, totoo naman rin yung, may mga punto naman at totoo naman itong si Binibining Baklang Hari, talagang panggulo lang. No? Totoo naman yun, si Binibining Baklang Hari, perwisyo na para dito sa kaso nila, sa kaso sa depensa ni Fentaboy. So, isa yon sa approach at hindi na pinapansin ni Sayad si Hari, si Binibining Baklang Hari. Si Binibining Baklang Hari, siyempre, yan ay lihim na kaalyado ni Bongo at malapit yan kay Hanilet. Kaya, doon tayo pupunta ngayon sa pangalawa, hindi nyo napansin. Si Madam Hanilet, hindi na pinapasok sa dalaw. Hindi nyo ba napapansin na isipin mo, lumalabas na yung conflict between yung conflict between dito kila Sayad at kila Hanilet, no? At alam naman natin lahat na si Hanilet ay malapit sa grupo ni Bongo. Di ba ka? So lumilinaw na doon ang tirada. Pero ang pangatlo at yung pinaka-importante, hindi ba kayo nag-iisip? Simula nang si Fentaboy ay napunta sa dahig, never nakadalaw si Bongo. Bagamat gusto ni Bonggong pumunta, dumalaw dahil aminin natin, malapit talaga ito at talagang halos karugtong na nito ang bituka nitong si Fentaboy. Pero ang tanong, bakit hindi makadalaw si Bongo? Hindi dahil sa wala siyang pagkakataon. Marami siyang time. No? Ang problema, hindi siya inaalaw ni Kaufman sa utos ni Inday. So hindi siya isinama sa mga list at hindi siya ini-apply sa mga list ng pwedeng dumalaw. Pero andun si Robin Padilla. Andun si Bato nakapunta. Pero ang tanong, bakit si Bongo hanggang ngayon hindi makadalaw? Kasi nga, hinarang na ni Inday Sayan. O, di ba? So kumaklaro na ngayon. Bakit? Dahil tignan mo nga naman, mga kaibigan, yung politika. Kaibigan mo ngayon, bukas makalawa, kaaway mo na. Ganyan po ang gawin ng sakim sa pera, sakim sa posisyon. Ang tao kasi, mga kaibigan, ito na yung sinasabi na Apostol Pablo na sa mga huling araw ay ang mga tao ay magiging sakim sa posisyon, sa pera, sa pansarili. Yan talaga ang tao, mga kaibigan. Kaya wala na tayong pag-asa sa gobyerno natin. Hindi ako maka Marcos, hindi ako maka Duterte, kahit sino. Ang paniwala ko 80% nga ang gobyerno natin, mga demonyo, lahat ang nandiyan. Pero dito lang natin nakikita, mga kaibigan, na yung gobyerno natin wala nang pag-asa maayos dahil lahat ng mga tao ay sinungaling na. Diyan na nakaupo na ngayon itong demonyo sa gobyerno. Na ito kasi yung gamitin ni Satanas para alipinin ang mga tao pahirapan mga kaibigan. Kaya sana po
Huwag tayong kumapit sa gobyerno, kumapit tayo sa Diyos.